mga ka-chillax! Welcome to my YouTube channel. So kung bago pa sa YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. So kitang-kita nyo naman dito sa likod ko, no? Ang pogi-pogi. Ito pala si Sir Dave. Ay, hello mga kakilax. Na-miss ko kayo. Nandito naman ako nagbabalik. Lahat naman siguro nakapanood na ng Facebook o YouTube o narinig na yung regarding sa Sila yung pa natin na bagong labas. Ito, ipapakilala ko sa inyo ngayon yung BYD Sila yung 5 natin. DMI siya. DMI? So ito pala isang hybrid, no? Yes po, halos same sila ng Sea Lion 6, mabababang version lang po siya, Sea Lion 5. Same time, budget friendly na rin po siya. Yan. Sige, umpisa muna natin sa harapan. Ayun, yan makikita nyo sa front grille natin, napakaganda niyan. Naka daytime running light na rin yan, meron na rin siya. Ganda, Ayan, oh. ang ganda ng grille niya. Ayan, mas sporty siya. Mm. Para siyang mata ng dragon. Yan. Ayan, makikita nyo. Ayan, sa pinaka-hood naman niya, may mga line na rin siya, character line. Oo nga, no? Ito, May purpose yan for aerodynamic. Para high speed ka na, yung mga hangin, ayan. Para lumalampas lang ng gano'n, Yes, no? may aerodynamic siya. Ika nga, hindi na pipigilan. So, meaning, mas matipid. Yes po. Actually po, itong Sila yung 5 natin, combination pa rin siya ng electric and gas. Yan. Sa electric naman natin, meron siyang 71 km. Pag once na full charge, at the same time, sa fuel tank naman natin is 52 liters. 52 liters. May combine siya na 1,000 km. Wow! So, tipid na tipid, no? Iba talaga pagka-hybrid, no? Hindi Actually, ka na mag-aalala para sa iyong, sa range niya. Tama. Actually, kung naghahanap ka ng pan-daily car, pang-family car, ito na yung para sa iyo at naghahanap ka ng matipid sa gas, ito na, si Sila yung 5. Nandito na siya ngayon. Ang price niya parang kotse lang. Makikita niyo rin yung sa gulong natin is naka 18 inches na rin yan. 225 by 60 R18 yan. R18. Naka solid disc brake na rin siya. Ayan. Ang suspension pa lang ginagamit natin is MacPherson multi-link suspension natin. Ayun. Ganun pa rin. Kaya yung ride niya sobrang smooth talaga. Sobrang lambot, no? Tama yan, sir. Okay And po yan. Ganun pa rin to. Yung Sila yung 5 natin, meron pa rin siyang NFC card. NFC card pala to. NFC card pa rin siya using key. Kahit hindi maiwan mo yung susi, meron kang card, pwede mo rin siyang i-start. Nice. Pero yung ground clearance naman natin, mataas to. Kaya di kayo mag-worry sa mga baha, sa mga mataas na humps. 175mm siya. Yun. Kaya mataas po siya. Taas Safe ka, na no? safe. Opo, kaysa mag-sedan kayo, mas maganda mag-subcompact SUV na po tayo na si Lion 5. Budget friendly lang po. Ang kagandahan naman ng sidings natin, meron siyang combination na silver. Kaya para siyang naka side skirt na rin. Oo nga, no? Ang ganda. Aerodynamic din po 'tong mga character line natin. Meron ding no? Parang umbok dito, Yes no? po. Kaya maganda po 'yung sa mga high speed po. Ang top speed pala nito, sir, is 170 km per hour, 170? Yes, Oh, 170 tulin per pala, no? hour yan. Sana all. Grabe. And then, nandito naman yung fuel, yung charger pala natin, sir. Lahat po kasi ng charger nasa kanan po. Nasa kaliwa naman po yung gasolina. Ganun Yun. pa rin po, naka-type 2 pa rin po tayo. Type 2 yung charger natin. So, walang problema, no? Yes, ang capacity pala ng battery natin is 12.3 12.3. watts. Ang kaya naman na i-accept nito, sir, is 3.3 kilowatts. Nice. Pero meron pa rin siyang free 7 kilowatts sa charger. Tsaka meron siyang parang dito, no? Yung kulay, no? Parang- Actually, ito, mas maganda rin siya. Ito parang that before, ito yung design ng Atto natin. May silver Atto, siya na oo. pin. In the same time, Ganda. hindi pa rin tinipid tong model na to kasi nandito pa rin yung roof trail. Oh, meron Kasi in case maglalagay po kayo ng mga bike, roof truck, pwede rin po siya. Naka-sharp spin antenna na rin po yan. Yun. Sa likod naman natin, nandito pa rin yung third brake light natin. Yung trademark pa ni BYD, yung taillight, buo pa rin siya. Yun, maganda. Favorite ko. Buo pa rin siya. Naka-indicate na rin yung DMI. DMI means dual mode intelligent siya. Kaya dual mode intelligent kasi pag full charge ka, pwede kang mag-EV. At the same time, pag mabababa na po yung charge ng EV mo, automatic papasok na si hybrid para mag-charge siya ng battery. Pag open naman ng door, manual lang po tayo. Ayan naman po. Maluwag na rin po yung space natin. May cover na rin po siya sa mga privacy natin. Nakikita niyo rin po sa driver side natin. Nandito rin po yung mga control ng side mirror. Power window na rin po siya. Tsaka yung mga lock ng window natin. Wow. Nandito na rin yung pag-open ng gas tank. Yun. Ayan naman po.
Pansin ko pala, ano, no, Sir Dave, no? Parang ang ganda ng, ano, nito, sidings, ha? Actually sir, marami tayong client na gustong-gusto yung loob niya kasi kakaiba nga, mas futuristic siya ngayon. Pati yung gearshift niya iba din. Kasi yung gearshift niya, kung naalala niyo si BYD Tank, ganyan na ganyan siya. Parang nasa luxury gearshift po siya. Maganda po yung pag-ano niya po. Yun, pagdating naman sa steering wheel natin, nandito pa rin yung control. Meron siyang volume control, holes, diyan naman po lahat yan, yung mga mode. The same time, meron siyang cross control. Hindi lang nga siya adaptive. Basic lang po siya kung kailangan niya ng cross control po. In the same time po, naka-indicate naman din pa rin dito, halos same po lahat ng BYD natin, kung ilang percent yung battery, ilan pa yung gasolina pong kayang takbuhin. In the same time po, dito naman pagdating sa monitor natin, 10.1 yung size po niyan. Infotainment system natin is Apple CarPlay tsaka Android Auto na rin yan. Nandiyan na rin po lahat siya. Yun. Ito naman yung aircon natin. Aircon vents. Ito talaga, wala lang siyang wireless charging. Wala siyang wireless Pero charging. meron naman siyang mga connection. Dito naman yung lahat ng, kung mag-charge kayo, nandito naman lahat yung USB niyan. Tsaka yung lighter plug kung may ilalagay kayong mga dashcam. Kompleto, Compatible no? pa rin yan. Mm. Pagdating naman dito, halos lahat naman ng BYD natin, halos same sila ng mga function. Iba-iba lang po ng design. Ang maganda lang sa Sila yung 5 natin, may shift lock siya. May shift lock Halimbawa, nag-drive kayo, press nyo lang, tapos down. Drive na siya. For safety rin po yan. So, kailangan pindutin yun kada, ano? Yes po. Kasi hindi siya pupunta ng drive pag hindi mo siya pinindot. Okay. Sa iba ba may ganito? Halos yung iba, wala. Habang wala, no? Ang meron lang ganito na may shift lock natin si Tang, tsaka ito. Okay. Tapos down. Mas safety rin siya, tapos pag-park. Yan. Mas okay talaga, no? May, para mas ideal yung may lock siya. May shift lock siya. Tawag siya shift lock, lock, unlock, tapos down, drive siya. Yun. Same time, pag nag-reverse ka, unlock, up, reverse. Tama. And then pag galing ka namang reverse, pupunta ka ng drive, down mo lang siya. At hindi ka na mag-lock. Correct. And the same time, pag tapos ka na mag-drive, pindutin nyo lang po yung park. Yan. Meron naman siyang electronic parking, pero hindi naman kasi minsan nagagamit na to kasi meron siyang shortcut kina-park na. Halos lahat naman nandito na. Yung hazard niya, parking sensor, auto hold. Auto hold naman niya. Tapos ito yung EB tsaka HEB. Ito ba pwede naman kahit paano ma-override? Yung tipong gusto mo HEB, gusto mo EB, ipindutin mo lang ba yan? Actually po, habang while driving, naka-EB kayo, pwede ka pumunta ng HEB. HEB. Pwede mo siyang baguhin, pero in the same time, hindi pa rin siya magbabawas dito kasi priority pa rin naman niya yung battery. Kung may charge ka, ito muna unahin niya yung battery. Pag bumaba na yung battery percentage natin, dun pala papasok si hybrid. So, siya nagdidikta? Yes, tama. Siya nagdidikta. Okay. Tama. Kaya kung wala ka naman charger sa condo, basta may gasolina ka, hindi ka rin mag-worry. Ito naman, soft touch naman tong ilaw natin. Pipindutin nyo na naman to pag gusto nyo patayin. Yan, para sa aeroplano lang. Apo. Dito naman, mayroon naman siyang light. Yan. Once na in-open natin. And Alright. ito, baka sabihin ng iba, high-tech. Manual na lang to. Manual. Hindi na siya high-tech masyado. Manual na lang. For safety naman ng unit na to, naka 6 airbag pa rin tayo. 6 airbag. Actually, dapat nga 8 eh. Kasi bibilangin nyo, 1, 2, 3, tapos meron pa sa likod, 4. Meron pa sa likod. Apat, di 8 airbag po siya. Oo nga, no? Pero dinideclare namin, 6 airbag lang po. So, sa gitna naman tayo, mga kachilak. Tayo sa gitna. Luwag, Ayun. Ganda ng ganda ng interior, Ang nagustuhan ng mga kliyente namin dito sa model na to, sir, yung ceiling niya is black. Ceiling. Hindi siya dumihin. Unlike sa iba kasi na white yung ceiling. Oo nga, no? Tatagalan yun ang unang papangit eh. Dito naman, sir, meron naman tayong ganun pa rin, USB, standard, tsaka Type-C. Meron na rin siyang aircon dito. Ito naman yung cross-open lang naman to, sir. Yun. Kasi meron siyang pocket na rin. Pocket, just in case meron kayo talaga ng mga magazine na importante. Same time, sobrang luwag niyan, Ang height ko na po is 5'4", pero meron pa ako isang tanggal. Baka, Tapos, spacious. Maganda pa sa kanya, meron siyang armrest. Halimbawa, kung 4 na naman kayo, may mga lalagyanan pa rin siya ng mga cup. Yung mga drinks pa. Mas relax po siya. Mas maluwag. Pagdating sa man sa door handle dito, maganda pa rin tignan po. Pansin ko lang talaga, yung sidings talaga, Ang laki ng in-improve nung
itsura, tsaka parang hindi tinipid sa, sa leatherette. Yes po. Mababa yung price niya pero yung design niya talaga pinag-isipan, pinagplanuhan. Lahat ng gusto ng kliyente nandito na sa halagang budget din talaga. Yun, dito naman tayo sa part ng hood natin para makita nyo yung engine. Sa iba kasi mga car, di ba? Pag bubuksan mo, kailangan pang ganonin. Ito hindi na. Basta sa may driver side, dalawang open lang, 1, 2. Oo. Hydraulic naman to, iaangat mo na lang siya. Aangat mo na lang. Kaya oo. napaka-dali diyang i-open. In the same time, makikita nyo sa makina, ganun pa rin. Brake fluid, kulan. Makikita nyo parang dalawa yung kulan niya. Yung isa kasi para sa aircon, cooling system ng aircon yan. Okay. Ito naman yung makina niya, nakaganoon pa rin, DMI. Dual mode intelligent pa rin siya. Pero actually, generator lang po siya. Generator. Mag-work lang siya once na na-detect ng system na mahina na yung battery o malulobat na pa yung battery. Doon pa lang siya mag-work. Nice. Pagdating naman sa horsepower ng motor natin, electric motor natin is 197 horsepower. Pagdating naman sa mga akyatan o torque, 300 torque po niyan. Kaya Lakas din. lakas talaga niyan. Kaya yung 0 to 100 natin, 8.3 seconds. Not Actually, natry ko yan sa may test drive ko eh. Nakuha niya yung 8.3. Oo. And 100 po. Grabe. Pang malupitan talaga. Ayun, reveal ko na yung presyo niya. Ang launching price kasi niya is 1248 o 1,248,000. Ngayon, pag nag-avail ka ngayon, meron ka pang discount na 50,000. Kaya makukuha mo siyang 1,198,000. Presyong kotse, pero subcompact SUV siya. Wow. Pang family, pang daily use, and pang opisina, pwede rin yan. Sir, regarding naman sa warranty nito. Ganun pa rin sa warranty natin. Meron pa rin tayong 8 years o 160,000 km sa mismong battery natin, na blade battery. And electric motor natin is 8 years o 150,000 km. And then the unit naman natin, 6 years o 150,000 km, whichever comes first to yun. Kaya sulit na sulit pagdating sa warranty po niyan. Yan. So ano pwedeng i-Waze o i-Google Maps? Just in case, kung gusto nyo mag-visit dito sa BYD Global City, hanapin nyo lang ako, Dave Mancera. And then sa time, ito naman yung number ko, 0915-254-2026. At i-Waze nyo lang po, BYD Global City. Again, Sir Dave, maraming salamat sa pagpapaulak mo sa ating mga kachilaks. So Sir Dave, tanong ko nga lang, meron pa ulit ba tayong parating na unit? Yun, may good news ako sa inyo. This coming August, October o January, marami pa tayong mga unit na parating. Kaya ngayon pala, mag-subscribe na kayo kay Sir Kakilax. Like and share na po, mag-comment na rin kayo para dumami tayong mga kapatid. Pa-heart na rin para sa inyo. Yun lang, thank you. Maraming salamat, sir. Bye-bye.